Isa pong napakagandang umaga po ay Blessed Sunday po mga kapatid dyan po sa Calvary Chapel Solano. Once again, ako po ay humihingi po ng paumanhin at sa taas po ng presyo ng pamasahe at ganun din po sa hirap po ng biyahe dahil po ay nagbawas ng biyahe po ang mga bus ay pansamantala ay hindi po ako makakapunta po diyan po sa ating church upang makasama po kayo, makapag-fellowship at of course to serve you sa pamamagitan po ng pag-share ng salita po ng Diyos. But anyway, let us continue to pray na maging normal na po ang lahat upang makasama ko na po kayo dyan po sa May Solano. Sige po, sa magay na ito po, mga minamahal kong kapatid, I hope na tayo po ay nasa magandang kalagayan. And I pray po na yung ating pong praise and worship kanina po ay maganda. I hope yung ating pong fellowship po ay maganda. And I pray, mamaya po I hope and pray na mag-meeting po tayo para sa atin pong May 1 na family day po. But anyway, gawin ko na po ang akin pong tungkulin, ang akin pong trabaho. At tayo po ay buksan natin ang atin pong mga Biblia po sa Juan chapter 4 at magsisimula po tayo sa verse 25. Juan chapter 4 verse 25. So habang tayo po ay nagbubuklat ng atin pong mga Bibles po sa Juan chapter 4 verse 25 ay ang title po ng atin pong pag-aaralan po ngayon, and this will be the last segment po dahil ito po ay part 4. Kaya ang title po ng atin pong pag-aaralan, ang pagsasaka ng mga kaluluwa. Ang pagsasaka ng kaluluwa. At ang atin pong teksto po ay magmumula sa Juan chapter 4, verse 25 to 42. Juan chapter 4, verse 25 to 42. And then we will finish na po ito this Sunday. Para next Sunday po ay we'll move on na po sa John chapter 5. But anyway, let us go sa trono po ng ating Panginoon at tayo po ay manalangin na muna po. Diyos Ama, salamat po sa mga minamahal kong mga kapatid na nakaupo ngayon sa kanila pong upuan, enjoying po ang presence ng mga kapatiran. We pray, Lord, na ang iyo pong salita, Lord, ay magturo po sa amin. It may it be may plant po sa amin pong mga puso at kaisipan at po upang po ito po ay magawa po namin to be obedient to your word. Maraming salamat po sa technology, and we do pray, Lord, na maging okay na po ang lahat ng mga biyahe po para makasama ko na po ang aking pong mga minamahal sa buhay ng mga kapatiran po sa Solano. Maraming salamat. May you bless your word. Bless you rin po ang mga nakikinig po ngayon at ganun din po ang inyong pong lingkod. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. So ang pagsasaka ng mga kaluluwa, and this will be our last part. Mga minamahal, tunay po na na-experience ko po, nakita ko po ang iba't ibang parang evangelism seminar, mga evangelism, yung pagtuturo po patungkol po sa evangelism. At karamihan po no, sa na-attendan ko po ay ituturo po kung paano po i-approach ang isang tao sa iba't ibang situation. Wala pong problema po yon. In fact, it is helpful po. Pero ngayon po mga minamahal, ay magiging mas malalim tayo ngayon sa salita ng Diyos. At ito po ay I believe na kung ito po ay meron tayo, naalala natin, na alam po natin at pinapractice po natin, I truly believe na ito po ay hahantong sa kaligtasan ng isa pong kaluluwa. Tulad po ng makikita po natin na yung mga principles na pinag-aaralan po natin since day one. Pag ginawa po natin
we understand, we remember at ginawa po natin ay hahantong ito ng kaligtasan. Tulad po ng kaligtasan po ng mga Samaritano, no? Yung Samaritana and yung village po ng Sychar. Kaya to be an effective po na evangelism, ako po'y naniniwala na kailangan po talaga natin pag-aralan, alamin at lalong-lalo na po i-practice po ito. Dahil po ito po'y biblical, ito po'y tinuturo po sa atin, ito po'y mismo makikita po natin sa Juan chapter 4. I truly believe po na kapag hindi po natin ito ginagawa, hindi po magiging mabunga ang atin pong evangelism o kaya pag-witness. Sapagkat dito po ay ituturo po sa atin ano ba yung mga methods, ano ba yung saloobin, character po ng isang tao na makikibahagi po sa pagsasaka ng mga kaluluwa. Salamat po sa Panginoon, no? Dahil po sa katalinuhan po niya ay gumamit po siya ng situation na alam natin lahat, and that is farming. Kaya pagdating po sa farming, alam niyo po, nung tinuro po ito ng Panginoon in such a way na ginamit niya ang illustration po ng farming, mas madali ko pong naintindihan. Mas madali ko pong na-gets. Mas madali ko pong matandaan because ang ating Panginoon, dahil po sa all-knowing po siya, ay talaga naman po ay yung pagtuturo po niya ay napaka-effective po, napaka-simple. Kaya salamat po sa ating Panginoon. But so that hindi po tayo mabitin ulit sa time, ay basahin po natin ang Juan chapter 4 verse 25 at ito po yung atin pong teksto. Verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad, verse 27, ng sandaling iyon. At nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae, verse 28 ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, verse 21, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, verse 31, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabay, kumain ka na. Ngunit, verse 32, sumagot siya, ako'y may pagkain hindi nyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanungan ng mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, verse 34, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, verse 35, 4 na buwan pa at anihan na. Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani, verse 36, ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito, verse 37, nagkakatotoo ang kasabihan. Iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo, verse 38, upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano, verse 39, sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus, verse 40, at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumasampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, final verse, verse 42, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya.
alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. May the Lord bless His word po. At bilang introduction po, ang pangunahing layunin po ng pagsasaka ng kaluluwa ay makumbinse ang mga tao na si Jesus ay ang tanging pag-asa at mapagkakatiwala pagdating po ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Na makumbinsi sila na si Jesus po ay ang Kristo. Na makumbinsi po ang mga tao na si Kristo po, na si Jesus ay ang tagapagligtas ng mundo. That's why it would take great wisdom na kakailanganin po mula po sa Diyos, hindi po mula sa tao or mula sa atin pong church o kaya mula sa mga programs po natin. It will take great wisdom po na magmumula po sa itaas. Wisdom na ibibigay po ng Diyos sa atin para makapagsalita tayo at mapili ang mga pananalitan natin hanggang sa makumbinsi po ang tao na si Jesus ay ang tagapagligtas ng mundo. Kaya it's very critical po na hingin po natin ang wisdom, no? Galing po sa taas. Because we know, iba't ibang tao, iba-iba po ang approach. Dalawa pong pangunahing tema ang ating pag-aaralan po at pinag-aralan na po natin yung isa ng buo. So titignan po natin, ano po ba ang kondisyon o ugali ng isang tao na makikipagbahagi sa pagsasaka para sa mga kaluluwa? At yan po ay makikita po natin sa verse 31 to 34. Opo, I truly believe na kung ang pinadala po natin sa field, sa bukid, ika nga ng mga kaluluwa, kung hindi siya akma, fit sa mga character na binanggit or babanggitin po natin, ako po'y naniniwala na hindi po makakatulong po iyon. And sometimes talaga po, kaysa makatulong, magdudulot pa po ito ng damage po. Kaya ano po ba ang mga saloobin, character, pag-uugali ng mga taong makikipagbahagi sa pagsasaka para sa mga kaluluwa? That's number 1. Number 2, titignan po natin ang ilang mga prinsipyo po sa Biblia patungkol sa pagsasaka po ng kaluluwa. So, natutunan na po natin at nakuha na po natin yung lahat po, no? Pagdating po, ano pa dapat ang saloobin, kondisyon, karakter ng isang tao na makikipagbahagi sa pagsasaka po ng kaluluwa. So number 1, ano ba kailangan? Ano ba dapat na meron ng isang tao? Una, siya po ay tao na dapat isang disipulo po ni Hesukristo. Isang disipulo po ni Hesukristo. A disciple is a saved person. A disciple po ay isang tao po na committed po. Kasi learner siya. So committed siya sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. A disciple po is a follower of Jesus Christ. Ibig sabihin po ng follower ay imitator, no? Kopya. Sa dami-dami po ng copyright po, no? Si Jesus walang copyright. In fact, gustong-gusto po niya na kinokopya po natin siya. At yan po ay tinatawag po na sanctification po. So, praise God, no? Walang copyright ang ating Panginoon. Yung may iba, kopyahin mo, gayahin mo, naku, pwede ka pong ihabla sa korte. Pero ang ating Panginoon, hindi. Mas gusto ko nga na kopyahin niyo ako. So, that is a follower. That is po a disciple. So, una, siya ay dapat isang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Number 2, siya po ay dapat may malasakit po para po kay Hesukristo. Meron siyang pakialam, meron po silang concern sa atin pong Panginoon. Magpakawala po tayo ng mga taong walang malasakit po kay Kristo, hindi nila seseryosohin po ang evangelism. At sometimes po, no? I hope hindi po mangyayari, pero sometimes, kaysa lumapit po ang tao po sa Diyos,
humingi ng tawad at manumbalik sa Kanya at maniwala kay Kristo, ay lalo pa sila pong lumalayo. Kaya nararapat po ang isang tao po ay may malasakit po kay Kristo. Number 3, nararapat na ang tao ay masisihan at mas interesado sa spiritual na bagay kaysa sa mga physical bagay. Because meron pong may cost po yan. Meron pong halaga sa atin pong pag-share ng gospel. Meron pong halaga na mawawala po sa atin kung makikipagbahagi tayo sa gawain po ng pagsasaka ng kaluluwa. Number 4, nararapat na walang ibang bagay ang magpapasaya or magpapasiya sa taong iyon, kundi gawin ang kalooban po ng Diyos. Number 5, dapat maging tapat ang tao sa paggawa ng kalooban ng Diyos hanggang sa wakas. Because there will be so many rejections along the way. Sa sobrang dami ng rejections, baka mawalan tayo ng lakas ng loob. Wala naman, sa 10 na siniran ko, wala ni isa ang nag-accept or walang isa ang tumugon sa gospel. Hindi ko na lang gagawin to, parang sayang oras. Hindi po. Kailangan maging tapat tayo. Si Jesus, sabi po niya, ang kalooban ko ay gawin ang kalooban ng Ama at tapusin ang trabahong hinatas niya po sa akin. So we have to be faithful, tapat hanggang sa atin pong last breath. Hindi naman po tayo marirewardan, mga minamahal, sa bunga. Marireward po tayo sa binhi, no, na itinanim po natin. Malay mo po, yung pag-share natin ng gospel sa 10, hindi naman tayo yung taong aani. Baka tayo taga-tanim. And after some time, yung 10 na yan ay maliligtas. But nakibahagi ka na sa part ng pagtanim po ng binhi sa taong iyon. So, yan po mga saloobin ng isang tao po na kailangan meron po siya para makibahagi po sa pagsasaka ng kaluluwa. So, tignan naman po natin ang ilang prinsipyo sa pagsasaka ng kaluluwa. Una, mag-focus tayo kay Kristo bilang tagapagligtas ng atin pong mga kasalanan. Number 2, nararapat na may makalangit na pagpapahayag kay Jesus sa tao tungo sa kanyang kaligtasan. Number 3, dalhin ang mga tao sa lugar kung saan tinuturo po ang salita ni Kristo. Number 4, kinakailangan ng sapat na panahon para mahinog ang binhi na itinanim upang ito ay anihin tungo po sa kaligtasan. And sinabi po natin noon na last pag-aaral po natin na pagkatapos po natin sharean ang gospel po sa isang tao, mag-witness po sa isang tao, hindi yan yung tapos na yung trabaho. In fact, yan po ay simula pa lang. Kung ika po ay, kung sa taong iyon ay itinatanim pa lang ang binhi, it is just the start. Pero kung yung taong iyon ay handa ng anihin, yung pag-share natin ng gospel, yan na. No? Pwede nang, after ma-share ng gospel, pwede na po siyang anihin po tungo po sa kaligtasan. But there will be time, kaya kailanganin mo talaga ng sapat na oras para magtrabaho ang banal na espiritu sa taong iyon dahil po nagplant ka na ng seed doon po sa puso ng taong iyon. Naplant mo na po yung gospel. Kaya pray, kunin mo yung pangalan ng taong siniran mo and then keep on praying and then follow up hanggang makikita mo na lang na nandyan na po ang bunga ng kaligtasan sa kanya. Number 5, makikita natin o makikita ang mga taong hinog na para sa pag-ani ng kaligtasan. At ito po ay sinabi po natin, paano ba natin malalaman ito na sila po ay nagsisimula na pong magkaroon ng interest po kay Kristo. Magkaroon ng interest sa salita ng Diyos. Magkaroon na po sila ng interest na makinig at siniseryoso na nila ang salita ng Diyos. Gusto po nilang malaman ng mas higit pa, no? Na more and more gusto po nilang malaman patungkol kay Kristo. And yan po, sa kontekstong ito, pag nakita mo na yan sa isang tao, well, hinog na po yan sa pag-ani ng kaligtasan. Number 6, tiyak natatanggap tayo ng gantimpala sa pagdala ng mga tao kay Jesus upang maligtas. Number 7, saan man tayo pupunta, ang ating layunin ay dalhin ang mga tao kay Jesus para po sa
kaligtasan. So anywhere we go, dapat tayo po ay mga nag-witness, nag-share po ng gospel. Number 8, ang bunga ng matuwid na tao ay nagpapanalo po ng mga kaluluwa. So very important na we live a righteous life dahil po ang bunga po nito ay napapanalo po natin ng ang mga kaluluwa. So very important po. Bakit kaya hindi nagiging mabunga ang evangelism ko? Maybe mga kapatid, ay hindi tayo namumunga or nabubuhay ng isang matuwid na buhay. Number 9, ginagawa natin ang lahat ng kaya natin para manalo ng mga kaluluwa kay Jesus. In fact, sabi nga ni Paul, pag ganito yung tao, ganyan din ako. Pag ganitong tao, ganyan din ako. Nag-a-adjust ako para lang mawin siya para para po sa Panginoon. So gawin natin po ang lahat for the sake of ang kaligtasan ng isang kaluluwa. Number 10, para sa atin magguro. Paano tayo nag-aani ng kaluluwa para po kay Kristo? Well, dalawa po. Kailangan po natin ng tamang doktrina at tamang pamumuhay. Tamang doktrina at tamang pamumuhay. Kapag meron tayo yung dalawang ito, every time na tayo po ay nagba-Bible study sa mga bahay, tayo po ay nagbibigay ng message sa likod po ng pulpito, nagba-Bible study sa mga opisina, or the moment na tayo po ay nagtuturo. Kung meron kang tamang pamumuhay at tamang doktrina, makikita mo, magbubunga ito ng kaligtasan sa mga nakikinig po sa atin. Sometimes, bakit kaya, no? Halos 1 year na akong nagba-Bible study dito, pero parang walang bunga. Well, baka wala kayong dalawa or wala ka po yung isa. Kaya check. Tayo pong mga tagapagturo, you check. Tama ba ang iyo pong doktrina? Lalong-lalo na po, tama ba ang iyo pong ebanghelyo? Baka namang prosperity gospel ka o feel-good message ka. No? At tamang pamumuhay. Very, very po important. So, kung meron tayong dalawang iyon, just keep on sharing, Bible study, and makikita mo po, meron pong maliligtas sa mga nakikinig po. And praise God, napakalaking po, para sa akin po, yan ang pinakamalaking achievement para sa aking ministry. Hindi po magkaroon ng malaking church o kaya aircon yung church, hindi po. Ang pinakamalaking achievement ng aking ministry po ay meron isang kaluluwa ang maliligtas. Verse 11, ang proseso para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ay nagtatanim at nag-aani. Nagtatanim at nag-aani. Ako po, bilang mangangaral po ng salita ng Diyos, I truly believe na ako po ay nagtatanim. Ang radio ministry po ng Calvary Chapel Solano for 5 years, wala po kaming ginawa kundi magtanim ng binhi. Hindi po kami nag-ani. No? There are some na nagpunta po sa church, pero hindi naman lahat ng listeners. Meron po mga ibang churches po ang nag-ani ng binhing itinanim po ng radio ministry po natin. So ako po, I consider myself po ay isa pong nagtatanim. Okay? So meron pong magtatanim, meron pong mag-aani. So ano po tinatanim po natin? Walang iba po, kundi ang salita po ng Diyos. Ang isang evangelism na walang verse ay hindi po magbubunga ng kaligtasan. Unang-una, wala kang itinatanim na binhi sa tao. Walang problema po ang kwento ng ating pong buhay. Pero make sure po na at least nababanggit nyo po ang John 3:16, ang mga sa Romans, sa mga Bible verses, no? Leading po patungkol po sa gospel. At miski yun lang, no? In fact, yung atin pong estudyante po na si Pastor Thomas na taga Vietnam, ay 3 verse lang na memorize po niya at yun ang ginagamit niya sa pag-share. At least alam niya na kailangan meron siyang binabanggit na word of God. Kasi kung wala,
anong binhi ang tinatanim natin? Wala po. Kung walang Word of God, ano po yung binhi na ginagamit po natin sa pag-ani? Kaya please lang po, kung tayo po ay mag-share ng gospel po or share natin si Christ, please include po mga Bible verses po sa atin pong pag-present po ng gospel. Number 13, ang mga taong nagdadala ng mga kaluluwa kay Jesus ay nagdadala ng malaking kaligayahan. In fact, sa langit po, sa kaligtasan ng isang kaluluwa, nagtatalon po sila sa kaligayahan po doon. Number 14, ang pagsasaka ng mga kaluluwa ay isang team effort. Isang team effort. Tayo po ay magpatuloy na po sa verse 37. Sabi po ng Biblia, sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kaya ang principle number 14 po sa pagsasaka ng kaluluwa ay ang paghasik at pag-ani ay hindi maaring gawain or gawin ng parehong tao. Ang paghasik at pag-ani ay hindi maaring gawin ng parehong tao. That's why kanina po, no? Ano ba, kinoconsider ko ba ang sarili ko po? Ako ba ay planter? Nagtatanim? O ako po ay harvester or nag-aani? I truly believe ito po dahil po sa atin pong binasa, hindi tayo pwedeng maging planter at harvester. No? It's either you're planter or you are harvester. I think sa akin nga pong case, dahil sa gustong-gusto ko po mag-share ng salita ng Diyos, gumawa ng mga Bible study, gumawa ng mga videos, mag-post po sa atin pong mga Facebook, I think I am a planter. Kaya, ang paghahasik at pag-aani ay hindi maaaring gawin ng parehong tao po. Verse 38 as we move on. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Iba ang nagpagod at kayo'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. Dito po, sa panahon po na ito, sa mga disipulo, sila po ay harvester. Sila po ay nag-aani. Sino po ang nagtanim? Well, sinabi na po natin, yes, last time, na ang nagtanim ay isang pari na nagturo ng 5 books, yung Pentateuch, sa kanilang mga ninuno. Hanggang sa mga turo na ito ay pinasa from generation to generation to generation to generation. Kaya yun, habang sila po ay nagtitipon at nakikinig po sa 5 books ng first 5 books po ng Old Testament, yan, tinatanim. Nagsisimula na po magtanim. Kaya sa panahon na ito, nung papunta na po ang mga Samaritano po kay Jesus at tinitignan po nila ang mga taong sabi ni Jesus, tingnan niyo ang bukid, ano na yan, hinog na sa pag-ani. At sinabi ni Jesus, kayo'y sinugo ko, kayong mga disciple ay sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Iba ang nagpagod at kayo'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. So tignan po natin mga minamahal ang ilan sanggunian sa Biblia patungkol po sa pag-aani. Sa mga gawa chapter 2 verse 41, mga gawa chapter 2 verse 41, sabi po ng Biblia, kaya't ang tumanggap ng kanyang salita ay binautismohan at nadagdag ng araw ng iyon ang may 3,000 kaluluwa. Sa mga gawa chapter 4 verse 4, mga gawa chapter 4 verse 4, sabi po ng Biblia,
Ngunit marami sa mga nakikinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Sa mga Gawa chapter 4 verse 32, mga Gawa chapter 4 verse 32, sabi po ng Biblia, ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sinumang walang nagsasabi sa kanya ang anumang sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Mga Gawa chapter 5 verse 14, mga Gawa chapter 5 verse 14, sabi po ng Biblia, lalo pang maraming mananampalataya ng lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. Mga Gawa chapter 6 verse 7, mga Gawa chapter 6 verse 7, sabi po ng Biblia, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pare ang sumunod sa pananampalataya. So yan po yung mga Bible verses na makikita natin na nag-ani po sila, no? Grabe yung ani, 3,000, 5,000, napakarami pong pag-ani. At kung babalikan, kasi Book of Acts po ito, mga minamahal. Ibig sabihin, wala nang Panginoon. Siya po ay namatay sa krus, nabuhay muli, at umakyat na po siya sa langit. At ngayon po, nagsimula na pong magtrabaho po ang mga apostles. Apostles na po sila. At ito po yung naging bunga. Kaya totoo, no? Sabi niya, kayo ay mag-aani ng hindi nyo pinaguran. Ito na po. Totoo ang sinabi ng Panginoon. Yung mga apostles, yung mga disciples, ay sila na po ay nag-share ng gospel at sila po ay nag-ani. Ang ibig sabihin ng salitang paggawa ay magtrabaho, gumawa, magbigay ng pagsisikap upang mapagod o maubos sa paggawa. O kaya dumating ka na sa punto na nanghihina ka na dahil po sa sobrang pagod. Sa New Testament, ang ibig sabihin po ng gawa o salitang paggawa ay upang magpagal, magtrabaho, kumilos, magpagal po ng sobra. Kaya ang prinsipyo bilang 16 para sa pagsasaka ng mga kaluluwa ay, ang pagsasaka ng mga kaluluwa ay isang mahirap na trabaho. Ang pagsasaka ng mga kaluluwa ay isang mahirap na trabaho. Kung titignan po natin yung verse natin pong binasa, balikan lang po natin, ang verse 38. Kayo'y sinugo ko upang anihin ninyo ang hindi ninyo, ano po sinabi po sa verse 38? Pinagpaguran. Pinagpaguran. So nakita po natin, mga minamahal, na ito po ay isang mahirap po na trabaho. In fact, kapag tayo po ay nag-share ng gospel, nagsisimula pa lang trabaho. Kailangan ipag-pray po sila. Pangalawa, follow up. Kung mag-start ka na po ng discipleship process po sa kanila, kung yun po ay ninanais po or yun po pinapagawa sa iyo ng Diyos. Nasaan po ang konsepto na napakadali ang pagsasaka ng kaluluwa? Maybe sa kontekstong po ito, madali lang po sa mga nag-aani, pero mahirap po ito sa mga nagtatanim. So ito po ay nangangailangan ng work, trabaho, at matinding dedikasyon sa atin pong part. Prinsipyo number 17 para sa pagsasaka ng kaluluwa ay, mas nagpapagal ang nagtatanim kaysa nag-aani. Mas nagpapagal ang nagtatanim kaysa po nag-aani. No? Maaari po, sabi ko nga po, ako'y a planter. Na every Tuesday, pupunta ako sa bahay dito, magba-Bible study ako. Before that, mag-aaral po ako ng Biblia.
Tuesday in, Tuesday out, nagpapagal, mamamasahe, minsan naglalakad, minsan malakas ang ulan, minsan gabi na, minsan ang dami po sacrifice, no? Sa pagtatanim po para sa ng binhi po sa mga tao. At hindi lang po na pagkatapos po ng Bible study, tapos na, kain na, hindi po. Pray, pinagpe-pray po ang lahat pong nakikinig po ng salita po ng Diyos. So, ang pagsasaka ng kaluluwa ay hindi madaling trabaho. Ito'y mahirap pong trabaho at mas nagsasakripisyo, mas napapagod, mas nagpapagal, mas nagle-labor po ang mga maghahasik o magtatanim kaysa mag-aani. So, recap po. Ang ilang prinsipyo po sa pagsasaka ng kaluluwa. Number 1, mag-focus tayo kay Kristo bilang tagapagligtas ng ating pong mga kasalanan. Number 2, nararapat na may makalangit na pagpapahayag kay Jesus sa tao tungo sa kanyang kaligtasan. Number 3, dalhin ang mga tao sa lugar kung saan tinuturang salita ni Kristo. Number 4, kinakailangan ng sapat na panahon para mahinog ang binhi na itinanim upang ito ay anihin tungo po sa kaligtasan. Number 5, makikita natin ang mga taong hinug na para sa pag-ani ng kaligtasan. Number 6, tiyak na tatanggap tayo ng gantimpala sa pagdala ng mga tao kay Jesus upang maligtas. Number 7, saan man tayo pupunta, ang ating layunin po ay dalhin ang mga tao kay Jesus tungo sa kanilang kaligtasan. Number 8, ang bunga ng matuwid na tao ay magpanalo ng mga kaluluwa. Number 9, ginagawa natin lahat ng ating makakaya upang manalo ang isang kaluluwa para po kay Kristo. Number 10, para sa ating mga guro, paano tayo mag-aani ng kaluluwa para kay Kristo, tamang doktrina, tamang pamumuhay. Number 11, ang proseso para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ay magtanim and then mag-ani. Number 12, naghasik tayo ng salita ng Diyos sa mga tao. Number 13, ang mga taong nagdala ng kaluluwa kay Jesus ay nagdadala po ng malaking kaligayahan. Number 14, ang pagsasaka ng mga kaluluwa ay isang teamwork effort. Number 15, ang paghasik at pag-ani ay hindi maaaring gawin ng parehong tao. Number 16, ang pagsasaka ng mga kaluluwa ay napakahirap na trabaho. Number 7, mas nagpapagal ang manghasik kaysa sa mang-aani. Verse 39 as we move on. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus, praise God, dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya, sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap, verse 40, na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. So dito po makikita natin na dahil po sa witness patutuo ng babae ay nagkaroon po ng interes ang mga tao kay Jesus. Kung saan pinunta nila siya at nakiusap, Sir, Rabbi, Master, propeta, pwede ba magstay po kayo dito? Kristo, pwede ba kayo magstay dito? So, ang prinsipyo bilang 18 para sa pagsasaka ng mga kaluluwa ay ang atin patutuo, ang atin witnessing, ang atin pag-share ng gospel ay nararapat po, ang layunin po niya ay magkaroon ng interes ang mga tao patungkol po kay Kristo. Kasi dito po, nagkaroon sila ng interes kay Kristo nung ang babae nagpunta po sa bayan po ng Sikar at sinabi niya, ito na kaya yung Kristo? Kasi sinabi naman niya lahat ng aking pong ginawa, hindi naman taga dito yan. So totoo kaya sinabi ito, nagkaroon ng interes. So let us make sure na ang atin pong witnessing, patotoo, sharing the gospel, ay sa paraan na kung saan ay magkaroon ng interes po ang mga tao po patungkol po kay Kristo. Paano natin gagawin yung pastor? I do not know. Nandyan ang wisdom po ng Panginoon at balikan po natin yung sinabi natin kanina. Different, iba't ibang tao, iba't ibang approach, iba't ibang wisdom ang kakailanganin po natin. But make sure na yung iyong patutuo ay magkakaroon sila ng sino kaya itong Kristo na sinasabi ito? Sino kaya itong sinasabi niya? Yun, nagkaroon ng interest dahil po sa atin pong pagpapatotoo, pag-witness po. At yan po sana ang atin pong layunin.
Verse 41 po, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Unang punto po dito, mga minamahal, nagkaroon ng pananampalatayang mga tao nung napakinggan nila ang mga turo po ni Jesus. Kaya ang principle number 19 para po sa pagsasaka ng kaluluwa ay ang salita ng Diyos ang tanging gamit natin upang sumampalataya ang mga tao kay Jesus. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So that's why kailangan natin maging disipulo. That's why dapat magbabad, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Dahil yun lang ang tanging gamit natin, ang salita ng Diyos, upang sumampalataya ang mga tao kay Kristo tungo sa kanilang kaligtasan. Yung sinong napakinggan nila ang salita ni Kristo, yung pagtuturo niya, wow, nagkaroon sila ng faith. E ganun din po tayo. Kaya never po sana na i-allow natin ang mga taong mag-evangelize, lumabas, mag-share ng gospel, kung hindi talaga sila masyadong maalam po sa salita po ng Diyos. Point number 2. Noong tumira ang Panginoon sa lugar na iyon ng 2 araw, at sa 2 araw na iyon ay nakapagturo po siya. Ano po nangyari? Mas marami po ang sumampalataya. Mas marami po ang sumampalataya. Kaya ang prinsipyo bilang 20 para sa pagsasaka ng kaluluwa ay mas lumalawak ang salita ng Diyos, mas marami ang naliligtas. Mas lumalawak ang salita ng Diyos, mas marami po ang naliligtas. Ay, para sa akin lang po ito. Because mas more effort, mas nagpapagod, mas more resources ang kailangan po sa nagtatanim. I do really support ang mga Bible studies. I really do support po mga Bible studies. Dahil dyan po naitatanim po ang binhi. And sometimes dyan po naaani po ang mga tao. So the more na nakikinig sila sa salita ng Diyos, the more nagbababad po sila sa salita ng Diyos, mas marami pong naliligtas. That's why I really all out support. Gusto ko po ang aming pong simbahan ay everyday may iba't ibang Bible study. And I hope mapakinggan ang prayer po ng aming pong simbahan. Okay? Verse 42. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Dahil alam namin, siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. And this is the last verse. Yan pong layunin ng ating pagsasaka ng kaluluwa. Na maniwala kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya at alam namin siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pag dumating na po sa point na nakumbinsi na po nila na si Jesus ay ang tagapagligtas, that is the point na inani na po sila tungo po sa kaligtasan. Teka muna, Pastor, alam naman ng napakaraming tao ang nalalaman na si Jesus ay ang tagapagligtas. Balikan po natin ulit yung isang principle. I think number 3. Kailangan ng pagpapahayag ni Jesus sa isang kaluluwa tungo sa kanyang kaligtasan. Hanggat walang makalangit na pagpapahayag kay Jesus sa taong iyon, ay hindi po siya maliligtas. Mananatili lang pong head knowledge na si Jesus ay ang tagapagligtas ng sangkatauhan. And I hope and pray na we train ourselves, aral ng atin pong Biblia para makumbinsi ang mga tao
na si Jesus ang tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. So tayo po ay dito lang, hanggang dito na lang po tayo, 45 minutes. And I hope and pray na natapos natin itong topic na to. I hope and pray na kayo po ay equipped na po para po sa evangelism. Equipped na po kayo para po sa trabaho ng pagsasaka ng kaluluwa. Tayo po ay mag-pray na po. Diyos Ama, marami pong salamat. Tunay po na kami po ay nagagalak na nalaman po namin ito. Mas equipped na po kami ngayon. We are more confident ngayon na lumabas at mag-share ng gospel dahil po alam namin ngayon po ano po ang gagawin po namin. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord, araw-araw sa panahon na kami po ay mag-witness. Lord, itanim niyo po ang mga salitang ito po. Lalo na po, ito po ay mangyari nawa sa aming pong buhay. Maraming salamat po in Jesus' mighty name. Amen. Sige po mga kapatid, I hope and pray na maging normal na po ang lahat. And I'm praying, namimiss ko na po kayo. I'm praying to see you the soonest. God bless po at goodbye po.